Nababawasan nga ba ang timbang ng alahas kapag ito ay kinukuskus sa bato? At bumababa din ba ang presyo dahil sa ito ay nagkakaroon ng gasgas? At iyan po ang ating tatalakayin sa video nating ito. Lamang ang may alam. Lamang ang may alam. Pagkilapis ng ginto'y eksperto po. Magandang panahon po sa inyo mga kaibigan ko dito po sa ating channel More Than Treasures. Kumusta po kayong lahat? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at laging ligtas sa anumang sakit at karamdaman. Sa video po natin ito ay ating sasagutin, tatalakayin ang isa pong katanungan ng ating masugid na taga-subaybay na si Malin Alinsog. Totoo ba na nababawasan ang timbang ng alahas kapag kinukuskus sa bato at bumababa din ang presyo dahil nagkaka-scratch? So wala naman po kasi ibang paraan para po malaman o ites ang isang gold, kundi lamang po sa pamamagitan ng bato at asido. Wala na pong iba na paraan sa pag-test o pag-asay ng ginto, kundi ang bato at asido, kahit pa po sa pawn shop or saan mang magagaling na alahero. Ngunit, bago po yun, shout out po sa ating bagong kaibigan, kay SR Family Vlogs. Pakibisita niyo po ang kanyang channel, siya po ay coins collector din. So, tuloy po tayo. Totoo ba na nababawasan ang timbang kapag kinukuskus ang alahas sa bato? Ang katotohanan, hindi po yan nababawasan. Sapagkat ang pagkuskus po ng alahas sa bato, hindi naman po yan kailangan ipagkuskusan ng napakalakas. Tama lamang po na kumapit yung kulay ng gold sa bato upang asayin po at lagyan ng asido. So malinaw po na hindi nababawasan ang timbang ng alahas kahit po yan ay ikuskus natin sa bato. Pangalawang tanong niya, bumababa daw ba ang halaga ng alahas kapag may mga scratch o may gasgas? Ano po? Muli po, sa kasagutan natin, hindi po bumababa ang presyo ng alahas kahit po yan ay may gasgas. Kahit pa po ang kwintas mo, sing-sing mo, bracelet mo ay puro gasgas. Gasgasan nyo na po ng gasgasan. Hindi po gasgas, hindi po kinis ang nagpapataas sa alahas o sa ginto. Ang nagpapataas po diyan ay ang karat. Ang 24K, kahit po yun ay gasgasan mo, 18K o anumang alahas na ginto, kahit yan po ay puro gasgas na, mananatili pong mataas ang presyo ng ganyang halaga dahil yan nga po ay ginto. So, kahit nga po minsan ang alahas ay putulin mo, kahit pa po tunaw na ang ginto, hindi po bumababa ang presyo ng ginto or ng alahas. Dangan nga lamang kapag putol ng alahas o tunaw na, hindi mo na po ito pwedeng isangla sa pawn shop dahil marami pong hindi tumatanggap na pawn shop kapag putol o sira ang alahas. Pero pag alam niyo po ang bagsakan ng mga alahas o ng ginto, pilak, kahit yan po ay putol, sira, may gasgas, mananatili ang presyo ng alahas na ginto sapagkat usapang ginto, ang ginto ay ginto. Hindi po yan basta-basta bumababa. Kaya kahit yung alahas may puro gasgas na, kwinta, sing-sing, yan po ay mananatiling mataas sa pagsangla kung iyan po ay mataas ang karat. So nawa po ay may natutunan kayo at nasagot ko ng malinaw ang katanungan ng ating kaibigan. Sa mga bagong dating, pakisubscribe po niyo po ang ating channel, paki-hit ang notification bell, lagay niyo all upang lagi kayong update sa ating mga bagong videos. At kung nagustuhan nyo, paki-like and share. Sa mga may katanungan, comment po kayo sa ating comment section. See you on my next video. God bless po. Lamang ang may alam. Pagkilapis ng ginto'y eksperto po. Kung sa mga tatak, dahil sa ligoy, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayan ng dito.
ay kaya nating patunayan. Ako ay alahero at asalyan ng ginto. Alam ko ang tapat na to, walang maitatago sa usapan na ginto. Agad ang alahero'y eksperto sa ginto. Lamang ang may alam.